Hello mga sir, ito meron tayong isang problemadong click na malakas sa gas, tapos siyempre nag-overheat kapag sobrang init, hindi na kinakaya ng ng cooling system ng niya, ng fan. Sana ko parehas pa yung pinarito. Pakita ko na sa inyo mga sir. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lakas kumain ng gas, halos hindi na makabiyahe ng maayos si tropa. Tingnan nyo yung fuel average nya 13.5 lang, malayo na dapat pumapatak yan ng 37, 40 kung mas maganda yung setup ng throttle body kung nakatuno. Tapos ang ginawa, dahil nga ang problema kasi nito TPS lang yung recommended na pinapalitan, ang ginawa nung iba, ang pinalitan itong IC sa Yamaha ganito, pero sa Honda solenoid ang tawag dito. Yan, tinanggal. Ang ipinalit manual. Dapat hindi yan manual. Hindi naman tulad ng yan Yamaha na pwede kang mag-manual. Kaya nangyari, nawala na yung sa click na kapag once na umandar, mataas ang minor. Dito wala. Kapag malamig, hard starting minsan, magaganyan-ganyan. Kapag mainit naman na, doon na tumataas yung minor, taas baba. Kapag ganyan kasi malakas yan sa gas. Ayan, hindi mo maituno ng maayos. Hindi siya nag-check engine kasi nga hindi tinanggal tong solenoid. Kapag ito naman ang damage mga sir, saglit nyo lang din matroubleshoot to. Sobrang init ito. Nawakan nyo, tapos i-on nyo yung susi, iinit dapat to. Kapag sobrang init yan, sira na to. Ito hindi TPS lang dapat ang problema nito, na namamatay-matay tapos hindi nga maituno dahil sa TPS. Yan nangyari, yun ang ginawa. Huwag kayong gumamit nito, sayang pera, tapos lakas sa gas, lalo kung gagamitin nyo sa taxi. Lahat ng kikitain nyo mapupunta lang sa gasolina. Kaya ngayon ibabalik natin yan. Hanapan na lang natin ng kasi hindi na binalik pati yung spring, o siguro baka ginamit dito. Ngayon gagawin natin ay titignan natin to, Kasi ito lang binalik sa amin. kasi mayroon pang yan. Tapos Akala ko parehas. singaw dito, may tornilyo pa. Hindi na pinagito ito. Okay, gumamit yan mga sir. Kung hindi naman kayo nangangarira. Hindi naman kayo nangangarira, panghanap buhay yung motor nyo, pinakamaganda, stock pa rin. Okay, gumamit yan. Kung TPS ang problema, mayroon naman nabibiling mga aftermarket na TPS. Yan, tulad ng mga MTRT, ganyan. Baka ito, ginalaw din yan. Ginadali lang yan. Mamadali. Yung plated dun sa loob, yung pinaka throttle na gumagana, yung throttle valve. Kapag once kasi na nakaangat yun, mawawala na sa sa tono. Siyempre yan, mas malakas na yung higop ng hangin. Si injector naman, pag na-detect ni TPS, babaton sa injector, dadamihan niya ng pagbuka ng gasolina. Ngayon ay malakas sa gas, tapos hindi pa bilit na maayos to, napaparay na yung may-ari. Siyempre sobrang init ng makina, hindi na kinakaya ng cooling system. Paminsan-minsan ay lumalabas yung overheat. Kaya yun ang gagawin natin dito. Kaya huwag kayong gumamit niya para di kayo masayang sa pera. Ayan, tinanggalan na natin mga sir. Ito, dahil nakabili si sir ng second hand na nag-upgrade ng engine. Yan na yung sa kanya. Ito na yung nabili through online o sa kakilala natin na nag-upgrade ng makina niya. Kasi kapag nag-upgrade ka kasi ng makina, obligado rin kasi na kailangan mo rin magpalit ng isang set niyan hanggang sa injector. Kaya ito, nabili ng 1.6 yan. Kasama na yung TPS saka yung solenoid. Kasama na yung delivery. Kasi sa iba kasi ay 1.5 yung bintahan nila niyan. Kapag inisa-isa mo naman yung presyo niyan, medyo may kamahalan.
Kaya ako yung gagamit ng ganun. Well, napagastos tuloy si tropa. Okay, testing natin. Pero yan ay i-reset pa rin natin to. Dahil nagkagulo-gulo yung kanyang settings. Kaya i-reset pa rin. Pansin nyo kanina, mataas tapos bumaba. Yan po yung talaga yung standard. Yung manual, yun po yung naging purpose nun. Pagka malamig o cold start, yan po yung trabaho nun. Bubuka tapos tutulak. Ganun ang trabaho nun. At syempre, i-reset pa rin natin yan. Yan. I-reset mo. Para quality yung pagpasok niyan. Tapos itong average ay buburahin natin yan. Para makita nyo sir yung pinagkaiba. Ay, sa trip pala. Sa trip. Sa trip pala natin buburahin. Yan, 0-0. Tapos magiging 0-0 na yung yung average niya, yung consumption ng gas. I-diagnose muna natin ito para bumalik sa dati. Huwag na kayo mag-manual mga sila kasi sayang lang yung pera. Totally sayang lang yan. Mapupunta lang sa sa manggagawa. Kayo yung kawawa dyan. Okay lang sana kung Yamaha yung motor ninyo, kung pwede. Pag si Honda, hindi kasi uubra. Maapektuhan na yung kain ng gas. Okay, dinadayansin natin. Para ma-factory resetting natin. Kasi, ayan, tataas natin. Kaya ang standard kasi nito mga sir ay 1,500 plus 200. Maglalaro lang dapat yan sa 16, 17, 15, mga ganyan yung engine speed natin. Hindi pwedeng bumaba yan. Nagulos na. Hindi pwedeng bumaba sa 1.5 dahil mamamatay yung makina. Tapos kabaliktran din naman to. Kapag mababa ang minor, malakas sa gas. Mapapansin nyo rin naman sa average fuel nya dyan sa panel pag mababa ang minor. Kaya sakto nyo lang dapat yung kanyang minor. Ayan, dapat ganyan lang naglalaro. Iba na kasi yung mga FI kaysa di carburador. Pero yung yung coolant niya, i-drain yan kasi naghalo na yung green sa kapula. Kumbaga magkakaroon ng yan, chemical reaction. Kaya i-drain yan, tapos okay na. Pero hindi ko ipapakita sa inyo. Pinakita ko lang yung dito para hindi na kayo sakaling may mag-offer sa inyo magpalit ng ganon na manual. Huwag na kayo pumayag kasi bihira ito nasisira. At palatandaan pag nasira to, i-on mo lang yung ignition mo, i-on mo lang yan. On mo lang yan, hawakan mo yan. Kahit mga ilang seconds yan, kapag sira ito, sobrang init. Maramdaman mo sobrang init. Yan ang yan ang kanya, palatandaan na sira na yan. Ito, goods yung nabili natin. Dahil nag-upgrade lang naman yung may-ari yan. Yan, okay na.